Okay po mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay live ngayon dito po sa programang Expose the Truth. Dahil po sa isang kaibigan, gusto ko pong mag-live, sagutin ko po na diretso o sa live yung kanyang katanungan mga kaibigan dito sa aking Facebook ah, channel. Pero kung sakali makapasok ngayon mga kaibigan, si kaibigan Dajon sapagkat meron po siyang komento na gusto niyang makipagtalakayan sa atin mga kapatid, pwede po tayong ah, makipag-usap sa kanya ng kahit na anong topic mga kaibigan. Ano? Pero yung gusto ko pong talakayin ngayon mga kaibigan ay yung tungkol po sa bautismo na tinutukoy po ng isa sa ating kaibigan o ating kapatid na sabi dito mga kaibigan, ah, si kapatid na Leti Martin. Di ba kapatid na Esel, ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Bakit hindi mo binanggit sa pagbautismo mo? Meron po kasi akong pinalabas mga kaibigan na video doon po sa Facebook page na kung saan po ay may nagpabautismo po sa tubig sa atin mga kaibigan at pinangaral naman po natin yung salita ng Diyos kasi yun po yung utos doon po sa Mateo chapter uh, 28 sa verse 19. Nung naunawaan yung mga tao ay gusto nilang uh, magpabautismo mga kaibigan. Kaya ipinangaral natin and then tinanong natin kung sila po ay payag sa mga salita ng Diyos o tanggapin nila buo yung salita ng Diyos. Pumayag naman po sila mga kaibigan. Pero doon po sa video, konti lang kasi yung naipalabas kong video mga kaibigan. Pero video na ating ipinalabas ay konti lang, no? Kung kailan lang natin inilubog, ano? Pero kinomentuhan po tayo, mga kaibigan, bakit daw hindi ko binanggit. Alam mo kapatid na Leti Martin, sa Bible, sa New Testament, wala kang mababasa kahit sino, mga kaibigan, wala kayong mababasa na bago ilubog yung tao, ay dapat banggitin yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Wala yon. Bumasa kayo sa talata na mayroon kayong mababasa na bago inilubog yung tao ay binanggit yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, andito po si kapatid na Dajon. Ano? Pag may pagkakataon po tayo ay sagutin po natin yan, kapatid na Leti Martin. Pero kung wala na po tayong pagkakataon, ay sa susunod na lamang po. Ayan po si kapatid na Dajon. Kapatid na Dajon, good morning sa iyo. Good morning, kaibigan. Ayan. Yan po si kapatid na Dajon. At mamaya siguro ay kung sakali meron pang susunod na makipagtalakayan po sa atin dito sa YouTube live mga kaibigan, ay pwede lang po siya sumunod o pwede po siyang papasok mga kaibigan. Andyan naman po yung hagdan para makapasok. No? So kapatid na Dajon, ewan ko kung ano yung sinasabi mong mali doon po sa bautismo, pero gusto ko pong bigyan kita ng panahon para sabihin, pero sana po ay kahit hindi na siguro natin bigyan ng oras, basta hindi naman po masyadong mahaba. Siguro sapat na yung mga 3 minuto, ganun. Kaibigan Dajon, okay lang ba sa iyo? Okay naman, pero papaano kung meron pumasok, hindi natin ma-entertain? Di bale kapatid na Dajon, kasi yung pumasok ay ano naman, alam naman niya yung talakayan natin, doon din siya makipag-usap tungkol po sa bautismo.
Okay, nakalagay po kasi diyan ang tatalakayin natin mga kababayan ay tungkol sa bautismo. Sapagkat ang aking natuklasan sa mga lihim ng Biblia ay tungkol sa bautismo na mali at tungkol sa bautismo na tama. Yan po ang aking may share dito sa channel na ito, kaibigan. Although, sa panahon ito, simula pa lang ng aking paghahayag tungkol sa tamang bautismo. Na ang sinasabi ko ay mali ang bautismo na lubog sa tubig. Mali rin yung bautismo na ginagamitan ng salitang binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mali po yun. Sapagkat nauunang binabanggit yung Ama. Ang pangalawang babanggitin ay yung Anak. At ang pangatlong babanggitin ay ang Espiritu Santo. So sa totoo lang kapatid na Dajon, yan po yung kine-question po nila sa akin. Bakit daw hindi ko binanggit yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo bago ko inilubog yung nagpabautismo sa akin. Pero sa akin kasi, sang-ayon ako sa iyo pero hindi ko naman sinasabing mali. Pero sang-ayon ako na hindi kailangan kasi wala ka naman mababasa sa Biblia na bago inilubog yung tao ay binanggit yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo o pangalan ni Jesus. Wala namang ganon. Mayroon, kaibigan. Ano yung meron, kapatid? Mayroon bumabautismo na ginagamit nila yan. Oo. Meron. Pero sa Biblia ang sinasabi ko. Sa Biblia wala akong nabasa na bago inilubog. Kahit nga si Felipe, nung binautismohan niya yung bating, ay hindi ginamit o hindi sinabi yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo bago niya inilubog. Okay. Magkasundo tayo dyan na mali yung pagbabautismo na ginagamitan ng mga salitang yon. Di po ba? Magkasundo po tayo doon, di po ba? Sige. Oo. Kasi ang Catholic, binabanggit nila yan. Ang Baptist, binabanggit din nila yon. Nung binautismo na ko. Ano yan? Halos lahat binabanggit yan. Yan. Si MCGI, kay Brad Ellie, binabanggit din. Ay, ewan ko lang, kaibigan, kung binabanggit kasi hindi ko pa naman napakinggan kasi hindi naman nila nilalive yan. Nung ako binautismuhan, di po ba? Oo, sige. Binautismuhan ako, di po ba? Binilubog ako ni Kwani. Inilubog ako dyan sa Bunton? Swimming pool ng Apalit. Ay. Kaya doon ako magkaroon ng matinding galit kasi bakit ka mo? Hindi doon sa mga ibang bagay na. Dahil yung pagbautismo na lubog sa tubig, siyempre nagpalubog ako sa MCGI. Kasi yun ang bautismo nila. Oo. Now, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na basahin ang Biblia, nabasa ko sa Biblia mismo at iyan ay kung hindi ako bibigyan naman ng karunungan o kaunawaan sa mga nakakasulat sa Biblia, ay hindi ko talaga mauunawaan or hindi ko kakalasan yung bautismo ng MCGI. Ayun po. Ngayon, bakit kamo nagkaroon ako ng karunungan o kaunawaan? Nakasulat naman sa Bible. Mapalad ang nagtatamo ng karunungan. Di ba? Nakasulat yan. Nasa kawikaan yon. Ngayon, habang bumabasa ako ng Biblia, kaibigan,
umabot sa punto na maunawaan ko na ang paglulubog sa tubig ay isang maling gawain. Na iyang paglulubog sa tubig ay tinatawag ng Diyos na kasinungalingang gawa. So, ano yung batayan mo para sabihin na kasinungalingan na gawa yung paglubog sa tubig? Pero bago mo sagutin, kapatid na Dajon, gusto ko lamang po sabihin sa mga kababayan na ako po ay hindi tutol kung yung bumabautismo ay gamitin niya o sabihin niya yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi ako tutol doon. Pero hindi rin ako sang-ayon sa mga nagsasabi na kung hindi mo banggitin yon ay hindi tama. Yun po yung aking side. Ngayon, kapatid na Dajon, ano po yung batayan mo? Bakit mo sinabi na masama o hindi po payag ang Diyos doon sa ganung estilo na paglubog sa bautismo? Kaibigan, wala akong sinasabing hindi payag ang Diyos. Tama? Ano yung sinabi mo kanina? Hindi ko maalala. Ang Panginoong Diyos, gumawa man ng mali yung tao, hindi pinapaubaya na lang niya. Kasi kung hindi papayag kabo, doon pa lang pupugnawin na niya yung tao. Kaya hindi po binabawalan ng Diyos ng mga ganong gawa, kundi hahatulan sa bandang huli ng araw. Huling araw nung taon na yun, yung huling araw niya, hahatulan siya ayon sa kanyang mga gawa. Yung tanong mo, kaibigan, dun sa stand ko. Anong tanong mo? Ano ba yung batayan mo? Bakit mo sinabi na yung lubog ay ano yung sabi mo tungkol po sa lubog? Unahin natin yung una mong unahin natin. Kaibigan, unahin natin yung unang tanong mo. Okay? Kaya nga ang tanong ko, sabi mo kasi hindi lubog ang bautismo. Ngayon, ang tinatanong ko ngayon, sinabi mo pa sa mga nakaraan na yung lubog na bautismo ay tungo sa impyerno, tungo sa kamatayan. So yes. Bakit sinabi mo yon, kapatid? Yes, darating tayo diyan pero step by step. Unahin natin yung bagay na bautismo na hindi mo tinututulan yung nagbabautismo na gumagamit ng word na ito. Pinabautismohan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos lulubog nila yung Oo. Sa Catholic naman, kaibigan, sabi ng Catholic, binabautismin kita sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bubuhusan naman niya ngayon ng tubig. So, the same. Kanina, kakasabi mo lang, kaibigan, na hindi ka tutol. Oo. Sa paggamit ng mga salitang iyon. Hindi ka tutol. Oo. Pero, hindi mo naman ginagamit. Ganun po ba? Hindi mo naman ginagamit pag nagbautismo ka. So, therefore, kontra ka dahil hindi mo ginagamit. Hindi, kapatid. Dahil alam mong mali. Sige. Pero hindi ako kontra. Hindi ako kontra. Doon sa video kasi na pinalabas ko, hindi ko ginamit. Kasi pagkatapos akong nagdasal, inilubog ko. Yung mga iba kasi manalangin sa huli ay sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Pero ako hindi ko ginagamit yung ganon. Pero pag nanalangin ako, ginagamit ko din kapag katapos ng panalangin sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Ganun lang. Pero hindi ko ginagamit yung tono na sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, babautismohan kita. Yung ganung estilo. Okay. Magkakaliwanagan tayo dyan sa bagay na yan. Kasi kung hindi mo ginagawa,
at hindi mo naman tinututulan, kung alam mong mali, at sabihin mo, hindi mo naman tinututulan, very good. Dahil nakasurat naman dyan sa Bible, hayaang masiyahan ang bawat isa ayon sa kanilang sariling pag-iisip. Kaya hayaan na lang natin, di po ba? Oo, Now, oo. bakit sinabi ko na mali? Kasi tutol na ako doon. Mali eh. Mali. Ngayon, dahil hindi mo naman tinututulan, hindi mo naman pwedeng tindigan na mali kasi hindi mo naman tinututulan. Oo, oo. Oo. Tama po ba? Oo, Hindi mo oo. tinututulan, hayaan mo na lang siya. Oo. Ngayon, tutol ako dun sa mga ginagawa nila, sinasabi kong mali. Meron akong suporta, mga bagay-bagay dyan, kung bakit ko sinasabing mali, kaibigan. Now, iiwasan ko sana yung magsabing mali, pero katagalan, kalaunan, ay nakita ko, pag hindi ko sinabing mali, mangyayari neutral ako. Kaya sasabihin ko, pag nakita kong mali, sasabihin ko mali yan ayon sa aking panig. Yan. Yun sa panig nyo, tama. Halimbawa sila, sinasabi ko naman, mali yan. Pwede rin naman na ngayon yung kabilang panig na sabihin niyang mali yan, sasabihin naman nila sa side ko. Pero titindigan namin ang bawat side namin, kanya-kanyang depensa sa bawat side nang sa ganon ay matuntun natin kung alin ang tama. Di po ba? Oo, oo. Ngayon, bakit sa ngayong panahon na ito na sinasabi ko ang tungkol sa bautismong lubog ay mali? At sinasabi ko naman na yung paggamit ng words or phrase or group of words na ito na sa binabautismohan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen, mali. Dahil kung di ko sasabihin ito ay mali, mangyayari ay magiging neutral ako or else pabor pa ako. Pero pagka sinabi ko ng mali, totally 100% na kontra na ako. Okay? Oo. Ngayon, matuto tayong dalawa dun sa bagay na yung kaibigan. Pag sinabi mong mali, 100% tutol ka. Until such time, if God permitted you to understand one thing, at yung sinabi mong mali nung una, ay maari mong tanggapin sa kalaunan. Oo. So, Di po ba? kapatid, sagutin mo na, diretsuhin mo na. Alam ko na hindi ka natutol ka doon sa bagay na yon. So, yung Okay. batayan mo kapatid para hindi tayo mahabaan. Hindi. Ganito po, kasi kaibigan maaari naman tayong, ito kasi dahil channel mo pa yung ginagamit natin, sabi ko nga, wala tayong panahon para magkaroon ng galit-galit between us, all of us. Kahit anong mga komentaryo nila sa akin, ba't ako magagalit? Ang tindig ko lang is ayon sa kanila. Alam mo kaibigan, ito, bilang ikaw ay mangangaral, kung nakikita mo yung podcast ni Broccoli TV, tag 5 oras pa nga sila, pero nakita mo yung kwentuhan nila, kwentuhan nila wala namang kwenta. Nakakainip lang panoorin, pero nakita mo ang views niya mas mararami pa kaysa yung atin. Bakit? Sa atin kasi, kung may mapupulot ang karamihan at channel mo yan, pabor. Dahil titindigan mo naman yung pananampalataya mo, kaibigan eh. Titindigan ko rin. Nandyan lang tayo dalawa sa channel ko. Time comes, channel ko naman ang gagamitin ko. Saan tayo mapapunta kung gano'n, kaibigan? Mapupunta tayo at mauunawan natin unti-unti ang mga tamang kahulugan ng mga nakasulat sa Biblia. Ayan, kapatid na Dajon, sabi ni kapatid na Milo, turo na lang, wag na yung maraming paliwanag pa, sabi niya. Yan, sabihin mo na yung puntos mo para makasingit naman si kapatid na Dalton. Kapatid na Dalton, hindi ka pa nakapasok kaya hindi kita mapapasok kasi hindi pumasok yung ano mo. Baguhin mo kaya yung pagpasok mo. Yan, sabihin mo na diretso kapatid na Dajon para hindi tayo mahabaan ng masyado ng oras. Ano po yung patayan mo? Bakit po sinabing masama? May interject ako dito tungkol dun sa mga style ni Milo Mas, pagko-comment, pagbibigyan ng mga kung ano-ano mga salita.
ay ayon sa kanyang sariling level ng karunungan. Ay, hindi ko type, kaya ngayon sabi mo kay Milumas, kahit anong sabihin niya, hindi ko papatulan yan. Na kumbaga, nasukat ko na yung level of mentality niyan. Yung level ng karunungan taglay niya. So ngayon, Okay. yung mga ganyan ni Milumas, malamang na hindi ko na yan papatulan. Ano man ang sabihin niya. Kasi grabe ang mag-komentary yan. Okay, Akala mo siya kapatid. yung tama. Wala naman siyang alam. Okay, kapatid, ganito, Tanong. ako na lang, ako na lang kasi wala ka pang nasabi, marami ng oras na naubos. Alam mo, kaibigan, alam niyo mga kababayan at mga kapatid, ang bautismo po, ayon kay Dajon, ay hindi po daw lubog. Kasi yung lubog daw na bautismo ay tungo sa kamatayan daw. Pero yung salitang bautismo, mga kaibigan, ayon po sa root word ng bautismo ay baptizo. Na tinignan ko po sa internet kung ano po yung baptizo ay immersion o lubog. So anong masasabi mo doon, kapatid na Dajon? Tama ba yung sinabi sa internet o sa palagay mo hindi tama? Ano para sa iyo? Kaibigan, yung baptizo na sinabi na totally immersion. Yung mga unang meaning niyan, totally immersion. Nakalagay diyan. Kung magbabatay ka lang doon sa word meaning ng Biblia, ng diksyonaryo, kulang. Tandaan mo yan, kulang. Sa kalaunan, katagalan ng panahon, yung baptism na define, napapino yung definition, hanggang sa pwedeng baptism pala yung pouring, yung pagbubuhos. At saka pwede rin yung bautismo na iwiwisik lang, i-spray lang. Hindi, kapatid, ganito kapatid, yung meaning ng bautismo, hindi sa Biblia ito, yung meaning, yung ibig sabihin ng baptizo ay malubog. Kung sa tubig, malubog. Kung sa lupa, matakpan, malubog din. Kung sa kahoy, dapat mapailalim ka doon sa loob. Ganun ang ibig sabihin ng baptizo. Yun yung meaning ng internet. Yan po yung meaning, yung salitang baptizo. Kaya naniniwala po sa mga nag-translate o nagpapaliwanag ng Biblia na yung ginagamit tungkol po sa bautismo kung sa tao ay dapat ilubog dahil ang meaning po, ibig sabihin ng baptizo ay malubog. Kahit anong klaseng dumagan sa iyo, dapat ang ibig sabihin sa Tagalog kasi yan ay matabunan. Yun po ang eksaktong ibig sabihin yung baptizo, matabunan. Kung limitado, kaibigan, kung limitado ang pagkaunawa ninyo ng meaning ng baptism is sa paglulubog lang, sinasabi ko na ngayon sa inyo, kulang ang kaalaman ninyo tungkol sa kahulugan, meaning ng baptism. Bakit kamo? Sige. Sa Biblia nakasulat, hindi sa diksyonaryo, sa word meanings, hindi. Sa Biblia nakasulat na hindi lamang paglulubog sa tubig ang bautismo. Marami. Hindi lamang paglulubog sa tubig ang bautismo. Kung kayo, suriin niyo mabuti ang Biblia, mga nakasulat sa Biblia mismo, hindi lamang paglulubog sa tubig ang bautismo, kaibigan. Yung salita mong hindi lamang. Payag ka ba doon? Payag ka ba doon na hindi lamang paglulubog sa tubig ang bautismo? Ito, sagot ko. Kung hindi lamang, ibig bang sabihin sang-ayon ka rin na lubog? Kung hindi lamang lubog, pwede pang wisik, pwede bang kahit di ko nadatilo ka nga suyatam, ay buhos, ibig sabihin sang-ayon ka din sa lubog, kapatid? Mali yung lubog. Dahil yung lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan. Hindi, kasi ayon sa sinabi mo na hindi lamang, sabi mo. Ibig sabihin, parang sumasang-ayon ka
na pwede rin yung lubog kasi hindi lamang. Dapat sana yung Meron sinabi nga. mo ay hindi pwede yung lubog, hindi tama, ganon. Hindi yung word mo ay hindi lamang. Parang sang-ayon ka rin kung ganon. Ang sinasabi ko, kaibigan, ay mayroong bautismong lubog sa tubig. Mayroon, di ba? Oh, Hindi ko naman sinasabing wala eh. Mayroon bautismong lubog sa tubig. Unang-una, ang gumawa, unang-una ay si San Juan Bautista. oh, Lubog sa tubig. yan. Bakit Oh. ngayon ay hindi na? Ngayon, eto, tingnan ko. Tanungin kita ngayon, kaibigan. So, natumbok natin na si San Juan Bautista ang unang nagbautismo ng lubog sa tubig. Sino ang pangalawang nagbautismo sa tubig? Na lubog sa tubig? Si Felipe. Pangalawa, apostol pa rin, kaibigan, di ba? Oo. Apostol pa rin. Sino yung pangatlo? Si Felipe nga. Pangalawa si Felipe. Ang pangatlo, pagkatapos na ng mga apostol. Oo. Hindi na yan, wala sa loob ng mga apostol, wala na. Tapos na ni Apostol Pablo, wala na. Si Felipe lang ang apostol na naglubog sa tubig. Ngayon, kailan muli naulit ang paglulubog sa tubig? Siguro, more than 1,000 years after Jesus Christ na. Nung lumabas na yung mga religions na galing sa Catholic. Yan, na-introduce na yung lubog sa tubig after 1,000 years. Nakita natin, ano? Now, tinan mo bakit kaya ganon? Nauna yung buhos sa noo ni St. Peter. Nakita mo? Nauna. Sinong nagbuhos ng noo? Sino, kapatid? Wala akong mabasa sa Biblia na mayroong binautismuhan na binuhusan sa noo. Wala kang mabasa, pero tingnan mo ang takbo ng panahon. Hindi nabasa, di ba? Pero si St. Peter ang nagtatag nitong tinatawag ngayon na Ikar. Si San Pedro yan. Na kinontra ng ibang mga ngaral. Si San Pedro. Yan ano ibig mong sabihin na si San Pedro ang nagtayo sa iglesia? Hindi siya ang nagpangalan, ha? Hindi siya Ikar, hindi siya nagpangalan ng Ikar. So ano yung itinayo niya? Itinayo niya, tinuloy-tuloy niya. Tumawid pa nga. Etong Ikar na to, tumawid pa mula doon sa unahan pa ni Kristo ito na itinuloy ni St. Peter. Itinuloy-tuloy niya yan. Hanggang ngayon, yang mga Santo Papa sila nga yan. So naniniwala ka rin na ang itinayo ni Kristo noong 33 AD, yun yung Iglesia Katolika? Mali ka, kaibigan. Bakit? Kasi itinayo ni Kristo, sabi mo, kaibigan. Ang sabi ko, walang itinayo si Kristo. Yung Kristo ng Diyos, wala siyang itinayo na iglesia. Hindi yung iglesia ni St. Peter itinayo ni Kristo. Hindi. Walang itinayo yan. Sinabi ni magaling na MCGI, nagtayo daw si Kristo. Mali. Walang itinayo ang Kristo na iglesia. Buong daigdig. Wala. Kahit kapiraso o 1/4 o isang kalit na wala siyang itinayo na iglesia, kaibigan. Kaya lahat ng mga nagtuturo na nagtayo ang Kristo ng iglesia, lahat yan mali, buong daigdig mali. Walang itinayo kahit isa. Patutunayan yan ng Biblia, hindi na ako. Okay, kapatid, yung tanong na lang, medyo masyadong mahaba kung yun pa ang talakayan natin. Tanong ko na lang, ano ba yung batayan mo, bakit mo sinabi na yung lubog ay tungo sa kamatayan, samantalang ginawa yon ni Felipe at ang mga apostol?
Kasinungalingan yung sinabi mo, kaibigan, ng mga apostol. Kasinungalingan yon. Hindi. At ang tanong ko, kapatid, bakit mo sinabi na yung bautismo na lubog ay tungo sa kamatayan? Samantala, yung mga apostol, pati nga si Felipe, ay lubog ang kanilang ginamit. Kaibigan, huwag mong idadagdag yung salitang mga apostol, kasinungalingan yon. Huwag mong idadagdag, kaibigan. Felipe is enough. Felipe lang, hindi lahat ng mga apostol naglubog sa tubig. Si Felipe lamang. Oho. Si Apostol Pablo, hindi. 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 May batayan ka ba, kapatid? Mayroon ka ba may papakita? Nakasulat sa aklat ng mga gawa, kaibigan. Pwede ilagay natin? Alam mo ba yung talata? Hindi, ikaw, sabihin mo, kapatid, ilagay natin. Hindi ko alam, pero ang nakasulat, kaibigan, ganito, magtindig ka at magbautismo. Sige, subukan natin kung... Dutin mo na yung Bible mo dyan sa apps mo, lalabas. Kapatid, yan ang sinasabi ko sa inyo, kaibigan. Hindi ako nagmemorya pa kasi biniyayaan lang yata ako ng mga dila at aral na pwede kong banggitin na hindi ninyo matututulan. Ayan, eto kapatid. Nakikita mo na ba sa screen? Wala pa sa screen, wala pa. Ayan. Sabi dito, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Nakita mo na? Ano yon? Nakita mo na? Yan ay si Pablo ay nagtindig lang siya at nabautismuhan siya. Yan ha. Ngayon, sabi mo kanina si Pablo ay bumautismo ng hindi lubog. Yan, hindi naman si Pablo ang nagbautismo diyan, kundi siya yung binautismuhan. Yes, sana sabi ko nga siya ang binautismo na nakatindig, hindi siya binautismuhan nakalubog. Sandali, ang unawa mo diyan, kaibigan, ay pinatindig si Pablo tapos binuhusan lang, ganon? Yes. Hindi sa ilog para ilubog? Opo. Ayan, i-analyze natin yung talata, kapatid, Hindi lang yan. Sorry. Sorry, kaibigan. Pag i-analyze mo talata lang, kulang. Kasi kung yung talata na yan, kulang. Pero kung gamitin na natin lahat ang mga kailangan talata dyan, sabihin mo naman, ang haba naman. O, di ba? Kung yung talata na yan, tutol na ako, wala kang makikita dyan. Kasi wala akong nakikita dyan na si wala kang, eto, ako na nga itong nagsabi una eh. Kung i-analyze mo yung talata na yan, walang supporting verse na yan lang ang babasahin mo, ibig sabihin niyang kako, hindi mo talaga mauunawa. So ayon sa pagkaunawa mo, ay yan ay hindi lubog. Yan, nakita mo napakaraming verses of the Bible. Maaring the whole Bible ang magpapatunay na ang bautismo niya ni Apostol Pablo ay hindi lubog sa tubig. Bakit kamo? Nakalagay na dyan, nakasulat na. Ngayon, kung dyan mo lang i-focus yung uunawain, hindi nga mauunawa kasi nagkalat-kalat sa buong Biblia ang paliwanag niyan. Ngayon, ito this time, para hindi na di na tayo masyadong lumawig pa ang tungkol sa bagay na yan, time comes, sabi ko nga, dadating ang panahon na mauunawa ninyo na ang bautismong ginawa kay Apostol Pablo ay hindi lubog sa tubig. Yan ang ginawa sa kanya.
Ha? Ayan. Now, kung hindi na ninyo maunawaan yung bagay na yon, isa lang din ang masasabi ng Biblia dyan, sinaraduhan ng Diyos ng sanglibutan ang inyong pag-iisip. Okay. Kung ipipilit nyo naman na tama yung lubog sa tubig at mali itong kay Pablo, talagang saradong-sarado. Pusikit na kadiliman, sabi nga ng Biblia. Ayan. So merong mga taong abot sa ganon. Okay. So kapatid na Dajon, yan po yung batayan mo na masama yung lubog dahil dyan sa talata. Ay meron ka, yan ang patunay mo na yung lubog na bautismo ay tungo sa kamatayan dahil si Pablo ay hindi nagbautismo na palubog. Hindi yun ang sinasabi kong yan ang batayan. O, yung batayan mo na kapatid para matapos na kasi para makaano naman yung iba. Ano yung sinasabi ko diyan? Ang sinasabi ko diyan, yan ang bautismo kay Pablo. Nakatindig siya nung bautismohan siya. Ayan. So yan po yung dapat sundin. Si Pablo kasi ang apostol na pinagdalhan ni Kristo ng Panginoong Diyos ng tamang bautismo, sapagkat yung nauna na si Felipe hindi naunawaan, nagpadala ng para sa mauunawaan. Ito naman kay Pablo naman. Ayan. So yan po mga kaibigan at mga kababayan, para kay Dajon yung Gawa 22 16, bagamat yan ay salaysay ni Apostol Pablo, no? Nasa chapter 9 yung talagang kaganapan diyan, no? Mga kaibigan, pero yan po ay salaysay ni Apostol Pablo nung nakabilanggo siya. Pero ayon kay kapatid na Dajon, yung tubig na pinagbautismo kay Apostol Pablo, nakatindig daw siya at binuhusan lamang po siya ng tubig. Yun yung kanyang paliwanag ayon sa aking nauunawaan. Ngayon, tinututulan niya yung palubog, mga kababayan, na yan ay tungo sa kamatayan. Pero ang tanong ko kasi kay Felipe, bakit si Felipe nung nagbautismo ay lubog? So, diretsong sagot kapatid na Dajon, ang gusto ko pong direktong tanong sa iyo, sino yung ating dapat sundin? Yung bautismo ba na ginamit kay Kristo na estilo ni Juan Bautista, o yung ginamit kamo kay Apostol Pablo? Bagamat hindi ako naniniwala na si Pablo ay nakatindig nung binautismuhan, ano? Pero ayon sa pagkaunawa mo, nakatindig siya. Ngayon, sakyan kita doon sa paniwala mong nakatindig si Pablo. Ang tanong ko, sino ang sundin natin? Dapat natin sundin si Pablo o yung nangyari kay Kristo? Diretsang sagot, kapatid. Ang Kristo ng Diyos na tinatawag nating Mesaya o ang Panginoong Hesukristo, ang tama ay siya yung huling ilulubog. Yun yung tama. Siya ang huling ilulubog. Okay. Bakit may inilubog si Felipe? Kung si Kristo ang huli. Mali na nga yun. Mali yung kay Felipe, hindi po tama. Mali na. Kasi ang nakasulat sa Biblia, nandito si Kristo na, bumaba na, lumabas na rin si Juan Bautista na una sa kanya. Ngayon, pag nagsalubong silang dalawa, makikita, may palatandaan ng Diyos kay Juan na kung sino yung bababaan ng Espiritu at mananatili sa kanya, siya yung huli. Nakuha mo na. Binigyan, sige, yan ang tama. Siya, si Kristo ang huli. Sapagkat tutuldukan niya yung una at ipapakilala yung pangalawa. Kaya lahat kayo na nagbabautismo sa lubog, aral na iminana-mana nyo lang naman sa mga naunang bumasa at saka aral na minana mula kay Felipe. Aral yan, lubog sa tubig, na turo ni Felipe. Turo yan ng anghel ng Panginoon, which is anghel ng kadiliman. Nakita nyo? Ito, kaibigan,
Kung sasaraduhan mo ang isip mo ngayon tungkol sa paksang ito, at pipilit mo yung lubog sa tubig, okay, doon ko na nga sinasabi, wala sa lahing ito. Wala sa lahing ito ang makakaunawa. Okay, sandali kapatid. Yung bautismo ni Felipe, yung nag-utos sa kanya para mang-bautismo, anghel ng demonyo yung nag-utos sa kanya? Anghel ng Diyos. Anghel ng Diyos. So tama yung ginawa ni Felipe na inutos yung anghel, hindi ba sumunod si Felipe sa anghel na dapat ilubog yung bautismuhan niya? Sinunod niya yung advice, yung payo nung inuutos ng anghel, sinunod niya. Oh. Sinunod niya, di ba? Oh, di tama yung bautismo na ginamit niya kasi sinunod niya pala. Mali yung ginawa niya. Dahil sinunod niya, itinuturo ng anghel ng Diyos. Yung bang anghel ng Diyos na yun, si Kristo ba? Yun ang tanong ko sa iyo. Si Kristo ba? Hindi, sabi mo anghel eh. Ayan, anghel ng Diyos. Sandali, kapatid, medyo naguguluhan ang mga nakikinig. Ano? Sabi mo, yung ginamit ni Felipe na pagbautismo sa lubog, mali, sabi mo. Yes, pero mali nga, sumasang-ayon ka naman na si Felipe ay sumunod sa instruksyon ng anghel ng Diyos. Yung ipinapasa o inuutos ng anghel ng Diyos kay Felipe, sumunod naman siya. Bakit paano naging mali yung bautismo na ginamit ni Felipe samantalang sumunod naman siya? Sapagkat yung anghel ng Diyos na nag-uutos kay Felipe ay sa demonyo. Sa demonyo yung nag-uutos anghel kay ng Diyos na yun. Anghel ng Diyos, tapos sino yung nag-uutos kay Felipe? Anghel ng Diyos, walang pangalan na binigay, anghel ng Diyos nakalagay. Oh, tapos? Anghel ng Diyos yun, pero sa demonyo na anghel. Ibig mo sabihin, dati anghel ng Diyos yun, pero noong kinausap niya si Felipe, anghel na ng Diablo. Wala akong ginamit na salitang dati, kaibigan. Wala akong ginamit na salitang dati. Kasi para maunawaan ng mga nakikinig, liwanagin mo, anong ibig mong sabihin na anghel ng Diyos yung nagdikta kay Felipe, pero mali yung kanyang ginamit na bautismo dahil anghel ng Diablo. Ano ibig mong sabihin, kapatid? ang gulo mo naman. Hindi. Ito, makinig ka. Sige. Makinig ka ha. Ang Diyos, may mga anghel. Oo. Meron siyang anghel na Diablo at anghel na banal. Naintindihan mo? So ibig mong sabihin, lahat ay anghel ng Diyos, pati yung mga anghel ng Diablo. Walang anghel yung Diablo. Yung Diablo, siya yung anghel. So yung anghel ng Diyos na pumunta kay Felipe, yun po yung Diablo, kapatid. Babagyan kita ulit ng para maintindihan mo naman yung nasa isip at nalaman ng isip ko. Ito, Diyos at mga anghel. Ang Diablo may alagad, pero walang anghel yung Diablo. Nako mo? Sige. Wag mo kasing tawa ka ng tawa, kaibigan eh. Hindi ako nagpapakita ng itsura ko diyan kasi matanda na nga ako. Oo. Hindi, wala na akong kapugihan ngayon. Eto ka mo, liwanagin mo ang pag-iisip mo. Ang Diyos nag-iisa, bukod tanging nag-iisa. May katapat ba siya? Wala. Ang Diablo, katapat ba niya? Mali. Kaya ang Diyos may mga anghel. Sa mga anghel, mas mababa sa Diyos. Nasa baba ng Diyos na yan, ando doon yung Diablo. Ngayon, si Diablo, walang pag-aaring anghel naman yon, kundi mga alagad ni. Okay, kapatid. So dahil yung anghel ay Diablo, so hindi tama yung lubog ni Felipe. Yes.
Kaya nga Yeah. nagkaroon ang Biblia na ganyan, nang sa ganon, may paliwanag lahat dyan, may lagay lahat dyan, pati gawa ng Diablo nakasulat. Kapatid, ito tanong ko. Si Felipe ba ay apostol ng Diyos? Alam mo na rin kung kaninong apostol yan, di ba? Apostol ni Kristo yan. Yan. So kung apostol ni Kristo, naniniwala ka ba na bakit hindi niya nalaman na yung nag-utos sa kanya ay Diablo pala? Ba't sumunod? Ba't hindi niya nalaman? Samantalang ang espiritu... Sus nako, ikaw talaga. Ito, sagutin ko na yan. Bakit hindi nalaman ni Judas na maghuhudas pala siya? Sige, galingan nyo nga mga kaibigan yung inyong mga level of questioning. Kasi yung mga ganyan level of questioning, ay bumababa ang ating level niyan eh. Ayan, ako sige, bumababa rin pag pinapatulang ko lahat yan eh. Kasi ganito yan kaibigan. Bakit hindi alam ni... Sus naman ikaw. Kaya yung mga ganun na lang ang level na ko, na maririnig ko, sabi ko, paulit-ulit na lang. Hindi tayo uma-advance. Huwag naman, so, yung nag-utos kay Felipe, hindi ang Diyos, kundi Diablo. Kahit basahin mo sa Biblia uli,